What's up? Good day mga katornilyo. Dito po tayo ngayon sa Town and Country County with Homes. Nagsiservice po muna tayo ngayon, no? Ito yung ating gagawin na Mitsubishi Adventure. Ang gagawin natin sa kanya mga katornilyo, PMS na siya ngayon kasi halos 1 year na simula nung na-check up namin to. Ngayon, nandito tayo for servicing. Mag-PMS tayo. Mag-check na rin tayo lahat mga katornilyo, no? Lahat ng makikita natin na pwedeng i-check natin, i-recondition natin, gagawin natin. Ganun tayo mag-service sa ating mga customers, subscribers, mga kaibigan. Yung ganun. Ang gagawin natin una, mag-change oil tayo, magde-drain tayo sa ilalim, papalit tayo ng oil filter, air cleaner, mag-tune up na rin tayo mga katornilyo, tapos papalitan natin yung mga brake fluid niya kasi may itim na. Papuputiin natin yan mga katornilyo. Ayan mga katornilyo, no? Bago tayo mag-umpisa ng ating PMS tsaka check up itong ating Mitsubishi Adventure, huwag natin kalimutan mag-disconnect tayo ng kahit negative side lang ng ating battery para iwas tayo sa short circuit na hindi natin inaasahan na mangyayari kasi maggagawa tayo dyan, marami tayong magagalaw baka hindi natin mapansin. Para safe tayo tsaka yung sasakyan, disconnect tayo ng negative side ng ating battery. Tayo mga katornilyo, no? Magde-drain na ako sa ilalim ng oil para tumulo na siya. Mga katornilyo, no? Magtatanggal tayo ng ating drain plug. 17mm yan mga katornilyo. Tatanggal tayo para ma-drain na natin yung oil. Ayan mga katornilyo, hahayaan muna natin siya, no, para tumulo lahat ng langis, walang matira. Mga ilang oras mga katornilyo natin niya hahayain naka-drain. Yan mga katornilyo, no, nakapag-drain na tayo sa ilalim. Gagawin natin, tanggal na tayo ng ating oil filter natin mga katornilyo. Kailangan meron tayong tamang tools para dyan, para hindi tayo mahirapan pagtanggal ng ating oil filter. Tanggalin na natin. Yan mga katornilyo, no, pagtatanggal lang ng ating oil filter, meron tayong tools na para dyan. Pihitin lang natin yan mga katornilyo. Ganun lang natin. Maganda mga katornilyo, meron talaga tayong accurate na tools para sa mga gagawin natin para hindi tayo mahirapan at bawas din sa oras mga katornilyo para mabilis tayong makagawa. Yan mga katornilyo, no, naluwagan na natin. Siya nga pala mga katornilyo, kailangan yung pangsahod natin sa ilalim nakatapat siya doon para yung langis na galing dito sa ating oil filter masahod niya doon sa ilalim. Importante mga katornilyo, pag nag-change oil tayo, papalitan natin tong oil filter kasi ito yung nagsasala o strainer ng ating langis para masala niya yung mga dumi na napapasama sa ating langis. Yan mga katornilyo, no, ang ating oil filter pang Mitsubishi Adventure C306 mga katornilyo. Katornilyo, no, habang nagde-drain tayo ng langis natin sa ating makina, magbubukas na tayo ng ating valve cover gasket tsaka itong ating mga cover ng ating timing belt para ma-check na rin natin yung ating timing belt tsaka makapag-tune up na tayo habang nagpapa-drain tayo ng ating langis. Yan mga katornilyo, no, tanggal tayo ng head cover gasket tsaka check natin yung timing belt. Gamit tayo ng ating maliliit na ratchet, ano, 10 socket wrench na 10 tsaka ratchet natin maliit para matanggal natin mga 10 volt. Yan mga katornilyo, no, natanggal na natin yung ating timing cover. Check upin na natin yung mga belt natin, no, timing belt natin para masigurado natin na maganda pa. Yan mga katornilyo, dalawa yan, no, isang maliit tsaka isang malaki. Check ko yung kanyang higpit mga katornilyo, tama pa naman. Tapos yung lifespan ng ating timing belt mga katornilyo, no, doon tayo babase sa ating speedometer, kilometers, kumari hanggang 90 mga katornilyo, 90 to 100
maximum na yon na tinakbo, 90,000 to 100,000 na kilometers, miles, para palit tayo ng ating timing belt. Ito naman sunod natin, no, tanggalin natin tong ating timing valve cover, no, valve cover natin para makapag-tune up tayo mga pops, no, mga lodi. Dalawang 12mm lang, matatanggal na natin yung ating valve cover gasket. Isa dyan, tsaka isa dito. Kailangan mga paps, pag luluwag natin ito, wag natin agad luwagan. Kailangan alternate siya para hindi naman natin ma-damage yung valve cover natin. Kasi bumibitak to mga katornilyo. Pagka sobrang higpit din, hindi pantay, maaring masira natin tong ating valve cover. Yun, no, tatanggalin na natin tong ating valve cover. Pagtanggal nito mga katornilyo, gawa ng mainit nga tsaka matigas yung gamit lang tayo ng flat screw. Singkitin natin dito, dahan-dahan lang para hindi natin ma-damage yung kanyang valve cover gasket. Yan mga katornilyo, natanggal na natin. Katornilyo, no, nasa normal operating temperature yung ating makina, napainit natin na, mag-tune up na tayo mga katornilyo para mabigyan natin ng magandang clearance yung ating barbula. Yan mga katornilyo, no, magba-valve clearance tayo ng ating Mitsubishi Adventure 4D56 engine. Ang diskarte natin pag valve clearance, kumuha tayo ng socket wrench na 19 na socket wrench. Ito mga katornilyo, magpipihit tayo doon sa ating pulley ng ating sigunyal gamit itong ating 19mm na socket. Tapos itatap dead center muna natin yung cylinder number 1, which is meron dong timing mark mga katornilyo sa pulley. Hindi na natin makita, pasensya na kayo, medyo madilim, hindi ko na sa inyo maipakita sa ilalim. Try ko ipakita mga katornilyo, no, kung makikita natin. Ayan mga katornilyo, no, ayun, no, hindi talaga siya masyadong makita. Pero pag kayo gumawa mga katornilyo, makikita nyo yan sa sarili nyong sasakyan na may timing mark din doon na T. Ayan mga katornilyo, ayun, no, letter T, timing mark or 0. Ayan mga katornilyo, no, T, letter T, naka top dead center siya. Ayan. Pihit na natin mga katornilyo, mag-adjust na tayo ng cylinder number 1. Ang ginagamit nating filler gauge nito mga katornilyo, 0.40 mga katornilyo, no, 0.40 lang ginagamit natin. Straight na siya pag sa diesel, or 0.40 equivalent siya sa 16 mga katornilyo, no, 16 sa inches natin. 0.40 mm. Ayan mga katornilyo, filler gauge ko na to. Ayan mga katornilyo, no, mag-valve adjust na tayo, cylinder number 1. Ayan, luluwagan muna natin itong ating 12mm, tapos Phillips screw gagamitin natin dyan. Tapos valve clearance tayo. Pag nagba-valve clearance tayo mga katornilyo, kailangan yung tamang clearance lang, hindi mahigpit, hindi naman masikip, yung katamtaman lang para maganda yung kanyang pagkaka-adjust. Ayan, parang ganyan mga katornilyo, madali siyang bunutin, hindi rin siyang mahirap ipasok. Okay, ayan mga katornilyo, no, nakuha na natin yung tamang clearance. Ayan, gagawin natin, pipigilan natin yung Phillips screw, tsaka natin ihigpitan yung 12mm na nut para mailak na natin mga katornilyo. Ayan mga katornilyo, no, kapag adjust na tayo ng cylinder number 1, yung firing order kasi natin mga katornilyo is 1342. 1342. Susunod natin i-adjust cylinder number 3. Kaya susundin natin yung firing order. Ngayon mga katornilyo, mag-iikot muna tayo ng ating pulley
para malaman natin kung kailan natin siya dapat i-adjust. Ayun mga katornilyo, no, 3 ang kanyang running mate is cylinder number 2. Ngayon pag nagbumaba yung intake valve ng cylinder number 2, tsaka tayo mag-adjust ng ating cylinder number 3. O, pihitin natin mga katornilyo. Ayan mga katornilyo, pag masdan nitong bumaba, cylinder number 2 intake valve, bago tayo makapag-adjust ng ating cylinder number 3. Yan mga katornilyo, bumaba na siya. Oh. Yan. Ngayon, naka-top dead center na yung ating cylinder number 3. Kaya iba-valve clearance na natin siya mga katornilyo. Cylinder number 3. So, ang firing order 1, 3, 4, 2. Sunod yung cylinder number 3. Ayan mga katornilyo, no? Same procedure lang din. Ito medyo tukod yung mga barbula nya. Cylinder number 3. Nagluluwag tayo ng 12mm ng dalawa. Tapos gagamit tayo ng Phillips screw para may adjust natin siya sa 0.40 mm. Yan mga katornilyo. Yan mga katornilyo, no? Adjust tayo cylinder number 3. Valve clearance. Ayan mga katornilyo, no? Okay na yung ating valve clearance ng cylinder number 3. Okay. Pipihitin ulit natin mga katornilyo. Sunod ng cylinder number 3, 1, 3, 4, 2. Cylinder number 4 naman yung adjust natin mga katornilyo. Ito naman cylinder number 4. Same procedure lang din. Luwagan natin yung 12 na nut. Tapos gamit tayo Phillips screw para maluwagan natin yung adjuster. Tsaka pag nagsikip tayo, ganun din, Phillips screw. Tapos ilalak natin yung 12mm. Yung cylinder number 4 na tayo. Yung titingnan naman natin, yung kanyang running mate is cylinder number 1. Ito naman yung tututukan natin na intake valve. Pagka nag-intake na siya mga katornilyo, tsaka tayo mag-adjust ng ating cylinder number 4. Ayan mga katornilyo, no? Tatap dead center natin yung ating cylinder number 4. Titingnan natin tong ating intake valve ng running mate nya is cylinder number 1. Ito ang titingnan natin. Pag bumaba, ibig sabihin mga katornilyo, naka-top dead center na yung ating cylinder number 4. Tsaka lang tayo magbabalve clearance ng ating cylinder number 4. Pipihit muna tayo dito sa sigunyal mga katornilyo. Tingnan natin to na bumaba. Ayan mga katornilyo, no? Ayan, bumaba na. Ibig sabihin, naka-top dead center na yung ating cylinder number 4. Ayan mga katornilyo. Adjust na tayo, cylinder number 4. Ayan mga katornilyo, no? Na valve clearance na natin yung ating exhaust port ng exhaust valve. 0.40. Ayan, tamang adjust lang yan mga katornilyo. Hindi masikip, hindi rin maluwag. Tapos i-kontrahan natin yung ating Phillips screw para mailak natin yung ating 12 na nut. Ayan, ganyan mga katornilyo, no? Kontrahan natin. Tamang higpit lang mga katornilyo kasi bumibiyak yung ating mga rocker arm pagka nasobrahan. Yan mga katornilyo, tamang clearance nya. Ayan. Yan mga katornilyo, no? Na-adjust na natin yung ating cylinder number 4. Last nating i-adjust is cylinder number 2. Kasi yung firing order is 1, 3, 4, 2. Ito yung ating last, cylinder number 4. Ilalagay muna natin sa cylinder number 2, yung last. Lalagay muna natin siya sa top dead center. Paano natin malalaman na nasa top dead center na siya? Tsaka pwede na natin siyang i-adjust. Hanapin natin mga katornilyo yung kanyang running mate is cylinder number 3.
Ngayon, antabayanin natin yung intake valve na bumaba ng konti. Yun na yung time na pwede na natin adjustin yung cylinder number 2. Ibig sabihin, naka top dead center na siya. Naka compression na, naka top dead center, tapos naka intake naman yung ating cylinder number 3. Ayan mga katornilyo, pipihitin na natin sa sigunyal. 19mm na sakit mga katornilyo. Ito medyo masikip lang. Hindi ko na sa inyo maipakita sa ilalim kasi ang daming nakaharang mga katornilyo. Dito na lang tayo titingin. Cylinder number 3, intake port, intake valve, ihit. So yun mga katornilyo, ito yung intake natin, intake valve. Ayan mga katornilyo, bumaba na siya. Ibig sabihin, naka top dead center na yung ating cylinder number 2. Ayan na yung time na magbabalve clearance na tayo dito sa dalawang ito. Ito na yung last cylinder natin mga katornilyo, no? Kasi firing order is 1, 3, 4, 2. Tapos na tayo sa 4, last na natin yung 2. Pero pagkatapos natin ma-adjust mga katornilyo, i-check din natin ulit ng isang ikot pa para sigurado tayo na walang nagbagong clearance. Ganun lang yung tamang pagbabalve clearance ng ating 4D56 engine Mitsubishi Adventure. Yan mga katornilyo, no? Niluwagan na natin yung 12 nut. Mag-adjust na tayo ng ating Phillips screw para sa tamang clearance mga katornilyo, no? 0.40 mm. Ayan mga katornilyo, kailangan hindi siya masikip at hindi rin maluwag. Yung katamtaman lang mga katornilyo, na parang guurong sulong yung ating filler gauge. Ayan, ganyan. Okay mga katornilyo. Ayan mga katornilyo, no? Maghihigpit na tayo ng ating clearance. Gagawin natin, Phillips screw. Kunin natin yung clearance ng ating filler gauge. Kailangan mga katornilyo, niluluwagan natin yung 12 nut. Yan mga katornilyo, tamang clearance na yan, ano? Hindi siya masikip, hindi maluwag. Gagawin natin para mailak natin, pipigilan na natin itong ating adjuster, Phillips screw. Tapos higpitan na natin yung 12 na nut. Yan, ganyan mga katornilyo, no? Paalala ko, huwag naman masyadong mahigpit kasi nababasag yung ating rocker arm. Kailangan alalay lang din ang higpit natin. Tapos natin mailak mga katornilyo, check natin kung tama yung ating clearance. Ayan mga katornilyo, tama lang, no? Hindi masikip, hindi maluwag. Ngayon, tapos na tayo mag-valve clearance, i-double check lang natin mga katornilyo bago tayo magsara. Para kung may babaguhin man sa clearance, merong nagbago, i-adjust ulit natin mga katornilyo. Ganun lang yung pagbabalve clearance ng ating Mitsubishi Adventure 4D56 engine. Paalala ko mga katornilyo, ano, kailangan na pa-warm up muna natin yung ating makina bago natin i-valve clearance para mas maganda pagka napainit muna natin yung ating makina bago ang valve clearance. Okay? Ayan mga katornilyo, basta tayo mag-tune up, valve clearance. Ito mga katornilyo, no, tatanggalin din natin yung ating intake manifold para malinis natin. Kasi mga katornilyo, yan ang dumi ng ating intake manifold, para guminhawa yung kanyang mga katornilyo, paghinga at saka pagandar. Air cleaner, palitan na rin natin yan. Kasama rin yan sa ating pag-TPMS air cleaner. Intake manifold mga katornilyo, ayan, sobrang dumi, kaya babaklasin natin, linisan din natin yan. Ayan mga katornilyo, no, pagbaklas nga pala nito mga katornilyo, ayan mga tornilyo niya dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lahat mga katornilyo, mga nut and bolts. Ito, ayan, tanggalin natin para mabaklas natin tong ating intake manifold para malinisan natin ng maayos, para linis na linis siya. Natin yung ating intake manifold, ayan yung dumi, ayan mga katornilyo, no.
Lilinisin lang natin yan mga katornilyo para maalis natin yung mga dumi niya at saka mga oil na namuo dito sa ating intake port. Ayan muna mga katornilyo, no? Lilinisin ko lang muna yon. Yan mga katornilyo, no? Nalinis na natin lahat, pinapatuyo na lang natin. Nagpapadrain pa tayo ng langis natin, nakapag valve clearance na tayo, nakapag check up na tayo ng ating mga gulong. Ang sunod natin mga katornilyong check upin yung ating transmission oil sa ilalim, tsaka yung differential oil natin. Tara mga katornilyo, check upin natin. Mga katornilyo, no? Check upin natin yung ating transmission oil. Ito yan mga katornilyo, 17 na millimeter na bolt. Luluwagan natin para malaman natin kung nasa level pa yung ating langis, gear oil ng ating transmission. Ayan mga katornilyo, no? Pagka tumulo pa yung ating gear oil, ibig sabihin nasa level pa yung ating gear oil ng transmission. Ganyan lang pag-check mga katornilyo, no? Ayan, no? Ibig sabihin mga katornilyo, nasa tamang level pa yung ating transmission oil. Sara na ulit natin mga katornilyo. Pagka wala nang lumabas mga katornilyo dyan, sabihin kulang na, kailangan na natin magdagdag ng ating transmission oil. Ganun lang yung pag-check ng ating transmission oil mga katornilyo, no? Sa mga gustong matuto at mahilig mag-DIY, ganun lang gawin nyo. Tapos higpitan natin ulit mga katornilyo. Yung tamang higpit lang para hindi siya matanggal o mawala yung nut. Ayan mga katornilyo, no? Pinabalik ko na. Ayan mga katornilyo, tapos na tayo dito, no? Transmission oil. Doon naman tayo mag-check sa ating differential oil, doon sa ating pinakabungo sa likuran ng ating sasakyan. Ayan mga katornilyo, no? Pakailaw nga. Ito naman yung ating tinginan ng ating differential oil. Bubuksan natin. Pag may tumulo pa mga katornilyo, ibig sabihin nasa level pa yung ating differential oil, gear oil kung tawagin mga katornilyo. Now, gamit tayo 24 na socket. Ito mga katornilyo, luwagan natin. Ayan mga katornilyo, may lumalabas pa, no? Ibig sabihin yan mga katornilyo, nasa tamang level pa yung ating gear oil ng differential. Pagka wala nang tumulo mga katornilyo, kulang na, no? Dagdagan na lang natin para maalagaan natin yung ating differential, hindi siya magkaroon ng problema. Ganun lang yung pag-check mga katornilyo, no? Transmission oil, differential oil. Nandito lang yan yung ating tinginan. Parehas silang nasa gilid ng ating transmission. Yan lang muna mga katornilyo, maya ulit yung iba pa natin mga isi-share sa inyo. Ay mga katornilyo, ayan po, no? Re-reinstall na tayo ng lahat ng mga tinanggal natin. Ayan, balik na natin yung ating valve cover, balik na natin yung intake manifold, air cleaner, para makatapos tayo mga katornilyo, no? Ayan na muna, balik ko na muna tong valve cover. Mga katornilyo, no? Install na natin tong ating intake manifold. Ayan, nalinis na natin. Sobrang linis na, no? Ayan, napakalinis na. Ikakabit na natin mga katornilyo. Lagyan muna natin ng sealant para silyado siya ron sa paglalagyan niya. Para mo dikit din na okay. Ayan mga boss, no? Mga ludi. Nakakabit na natin tong ating intake manifold. Nalinis na natin. Balik na natin. Ito lang yan mga katornilyo. Ito natin. Ayan.
Yan mga katornilyo, no, naisarado na natin yung ating crankcase bolt. Sasalinan na natin lang langis para ma-testing na natin. Patapos na tayo mga katornilyo. Check na lang natin yung iba pang mga pang-ilalim niya para ma-notify natin kung mayroong magiging diferensya. Yung brake natin, check na rin natin. Halos lahat na mga katornilyo, no, check natin. Yung mga ating mga brakes, clutch, itong ating mga fluid, medyo maitim na, papalitan na rin natin yan mga katornilyo para maalis yung mga dumi niya. Magbibid tayo mamaya sa 4 na gulong saka sa clutch para ayos na ayos yung kondisyon ng ating sasakyan. Yun lang mga katornilyo, no, yun lang lahat muna yung ano ko sa inyo. Update ko mamaya pag pandar natin. Gandang gulong eh. Okay. Yan mga katornilyo, balik na natin yung battery para ma-testing natin, mapandar na natin siya. Nakabit na natin yung ating battery. Magpapa-start na tayo ngayon. Ikaw muna din kuya. Ay, wala pa. Okay. Yan mga katornilyo, no, kapag-palgar na tayo. Ayan, medyo ang ating ginawa. Yan lang yung i-share ko sa inyo ngayon. Paano valve clearance, mag-check lahat pang ilalim, mga transmission oil, differential oil, check natin, pag-tire cleaner, oil filter, tapos nag-refit din tayo ng mga belt para secure lahat yung ating ginawa. Kaya lang muna na share ko sa inyo ngayon. Don't forget to subscribe, like, pakishare na rin mga katornilyo. Comment down below kung may katanungan. Yan lang muna. Maraming salamat sa inyo. Katornilyong Aki ulit.